Mga ka-Republic, mas magiging matibay ang frontline ng Barangay Ginebra dahil maglalaro na ang bagong bigman ng mga mag-aala. Nakatakdang mag-debut si Kemar Carino para sa Ginebra sa Sabado laban sa kanyang former team na Terra Firma Jeep. Magiging karagdagang rim protector ang 6'8" center kasama sina Japet Aguilar at Isaac Go. Samantala, dumating na ang saklolo sa SMB matapos mag-awol si Justin Patton. Sa kartadang 3-4, nasa pangsiyam na pwesto ang Beermen, ngunit magiging mapanganib na kupunan ulit ang San Miguel sa pagdating ni Boatwright, ang import na nagbigay na sa kanila ng isang kampyonato. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, excited ang mga Ginebra fans sa nakatakdang debut game ni Kemar Carino para sa Barangay Ginebra. Mula ng matrade si Christian Standhardinger, maraming fans ang nagrereklamo lumiit daw ang frontline ng mga mag-aala. Matagal din itong naging problema ni Tim Cone. Ngayon, bukod kay Troy Rosario at Isaac Go, may isa pang sentro na makakatulong si Japet Aguilar. Elite defender na pumasok sa PBA All-Defensive Team at PBA All-Rookie Team sa kanyang unang taon sa liga. Kung inyong maaalala, si Carino ang isa sa mga naging anchor ng Jeep upang makasalta noon sa quarterfinals, isang bihirang achievement para sa prangkisa. Ngunit nadali siya ng ACL injury kaya hindi siya nakalaro sa malaking bahagi ng season 49. At nito lamang nakaraang Pebrero na-acquire siya ng Ginebra kapalit si Ben Adamus. Halos isang taon siyang na-sideline habang nagre-rehab at sa kanyang pagbabalik sa court, Ginebra jersey na ang kanyang suot. Magdidebut siya bilang isang ginking sa Sabado laban sa dati niyang team. Hihintayin ito ng mga fans na nag-aabang na makita kung taglay pa rin ba niya ang lateral movement na naging armas niya upang makabilang sa PBA All-Defensive Team. Tatansyahin din ni Tim Cone kung maibapanik pa ba ni Carino ang bagsik ng kanyang tuhod matapos ang ACL injury noong nakaraang season. Kung maibabalik niya ang dati niyang forma noong kanyang rookie year, double trouble ang ibibigay nila ni Japet sa mga kalaban. Pero dahil kagagaling lang ni Carino sa injury, asahan natin na dadahan-dahanin lang ni Tim Cone ang pagbibigay ng minuto sa kanya. Pero kahit ilang minutes lang yan, siguradong mararamdaman agad ang epekto niya sa laro ng Ginebra sa Sabado. Magiging napakalaking tulong ni Carino sa nagkakaedad ng si Japet. Sa totoo lang, limitado rin ang playing minutes ni Aguilar at hindi rin siya minamadali ni CTC. Ang maganda rito, hindi rin kailangang mag-apura ni Kemar Carino sa isang kupuna na mayroong Arja Barrientos at Scottie Thompson para umiskor at syempre nariyan pa si Justin Brownlee. Ang kailangan lang ni Carino ay maging pader sa ilalim. Itaas ang kanyang mga kamay para mailang ang kalaban sa kanyang mahabang wingspan at kumuha ng rebound. Nasa harapan ni Carino ang lahat ng luxury upang hintayin ang pagbabalik niya sa 100% bago pumuwersa ng laro. At kapag bumalik na sa 100% ang kanyang kondisyon, dapat nang kabahan ang ibang team. May mga nagtatanong, kaya raw kaya ni Carino na pantayan ang naging role noon ni Standhardinger sa Ginebra. Si Standhardinger ay isang bruiser, yung tipong handa lagi sa balyahan, makikipagbrasuhan sa import. Pero si Stan ay hindi kilalang shot blocker. Samantalang si Kemar Carino ay isang natural rim protector. Dahil sa haba ng kanyang wingspan, kaya niyang gawin ang hindi nagagawa noon ng Phil German Bulldozer. Ang supalpalin ang kalaban at baguhin ang tira ng mga ito. Sa aspeto ng interior defense, magiging epektibo si Carino sa sistema ni Tim Cone. Ngunit may ibang plano si CTC sa bago nilang big man. Pwede raw itong maglarong number 2 or number 3 upang makakuha ng advantage laban sa mas maliliit na power forward ng kanilang kalaban. Pero sa ngayon, lalo na sa debut game ni Carino sa Sabado, dapat munang magdahan-dahan. Mas may muscle at timbang si Stan kaya pwede ito sa banggaan. Manipis ang katawan ni Carino kaya may pagkakaiba ang atake nila sa laro. Pero iisa ang tiyak. Si Carino ay isang welcome addition sa frontline ng Ginebra.
Samantala, welcome addition din para sa SMB ang nagbabalik na si Benny Boatwright. Matapos ang exit interview sa Korean Basketball League, agad nagbiyahe papuntang Pilipinas ang 6'10" import upang sakluluhan ng SMB matapos mag-awol si Justin Patton. Ire-report ng San Miguel sa FIBA ang unprofessionalism ni Patton at magiging malaking hadlang ito sa kanyang basketball career. May red flag na siya sakaling may ibang liga lalo na sa Asia kung may mga team na gustong kumuha ng kanyang serbisyo. Pero iwanan muna natin ang bad vibes. Dito tayo sa good news, ang pagdating ni Benny Boatwright sa San Miguel. Sa record na 3 wins 4 losses, nasa pangsyam na pwesto ang SMB sa team standings. Alalahanin po natin 8 team lang ang aakyat sa playoffs. Kaya nga naging mabilis ang kilos ng SMB team management after ng no-show drama ni Justin Patton. Si Benny Boatwright ang inaasahang magpapabago sa kapalaran ng Beermen. Naniniwala ang coaching staff may sapat pang panahon para makaakyat ang SMB sa ligtas na posisyon. May natitira pa silang 5 laro sa elimination at mauuna nga riyan ang engkwentro nila sa NLEX sa linggo yan, April 19. Hindi madaling kalaban ang Road Warriors na pinangungunahan ni Robert Polick at ng import na si Cady Lane, 16 din tulad ni Benny Boatwright. Pareho silang modern big dahil may tira rin sa labas ang NLEX import. At ang isang advantage nila Lane, baka may jet lag pa ang kararating lang na si Boatwright. Ang problema naman ng NLEX, kung ilalagay nila sila Lane kay Junmar, sino ang babantay kay Damasin? Sa kabilang banda, sila Lane ay mahusay na screener at mabilis mag-roll sa basket kaya kailangang maging alerto ang SMB. Mas may pressure sa San Miguel ang larong ito dahil di maganda ang kanilang posisyon sa team standings. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.